Hello everyone, mga kapatid ko sa pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel na kung saan ay patuloy po tayong nag-aaral ng kanyang mga salita. At alam ko po, marami kayong natutunan at tumitibay ang ating pananampalataya sapagkat ang aral at turo na ating napapakinggan ay natatanim sa ating puso't isipan. At ngayon po, bago tayo magpatuloy po sa pag-aaral po ng kanyang salita, nais ko pong basahin itong encouraging each other. Sa mga sulat po ni Pedro, sabi po dito, ikalawang Pedro 3:18, sa halip lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Alam niyo po, ako'y natutuwa at nagagalak ang aking puso na kayo ay patuloy na sumusubaybay. Maging doon sa mga tao na kung saan ay nagdududa pa, pero patuloy silang nagsasaliksik at naghahanap ng katotohanan. At ngayon, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating topic ngayon na napakaganda, ito po, banal na espiritu. Siya ba ay Diyos? At maraming nangangaral na kung saan ay mali ang pagkaunawa doon sa babasahin niya. At ito yung ating tutuklasin ngayon. Kaya stay tuned ka lang. Huwag kang mawawala sa channel nito. Marami kang matutuklasan. At ngayon, mag-react na lang tayo ng kaunti patungkol dito sa Banal na Espiritu. Pakinggan natin at mag-analyze tayo doon sa talata na kanyang ibinasa. At bibigyan natin ito ng tamang pangunawa. Halika, puntahan natin at ating alamin ang mga bagay na ito sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang social media. Pakinggan po natin. Madalas natin naririnig ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Or minsan naririnig natin to sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Familiar tayo sa Ama dahil alam natin siya yung Diyos Ama. At familiar na familiar din tayo sa Diyos Anak at alam natin na yun ang Panginoong Hesukristo. Pero pagdating sa banal na Espiritu or ang Espiritu Santo, madalas hindi tayo familiar dito. Ngayon, mas lalo pa natin siyang kilalanin at mas lalo pa nating alamin ang patungkol dito sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay kasama sa Godhead o dito sa Trinity. Yes, totoo mga kapatid, ang banal na Espiritu ay Diyos. Yon, kasama sa Trinidad at itinuturing nila na yung banal na Espiritu ay Diyos. Ayon po sa kanyang pagkaunawa at sa kanyang pag-aintindi. At yun ang kanyang ipinapaliwanag. At itong ating alamin, patutunayan natin, talaga bang may pagka-Diyos yung banal na Espiritu? Tunghayin pa natin sa kanyang paliwanag. Baka naman dinadaya tayo. Pero ngayon, maliwanag na sa banal na kasulatan kung meron tayong ebidensya, hindi na tayo madadaya. Patuloy tayo makinig. Since kasama siya dito sa Trinity, makukonsider natin na itong banal na Espiritu ay Diyos. Kung mapasahin po natin yung Acts chapter 5 verse 3 to Napansin po ninyo, ang kanyang pagkakilala sa banal na Espiritu ay Diyos. Magpatuloy tayo. 4, isa po ito sa nagpapatunay na ang banal na Espiritu ay Diyos. Basahin po natin ito. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So, ang tinutukoy po dito na Diyos or kung kanino siya nagsinungaling, si Ananias, ay doon sa banal na Espiritu. Sa creation pa lang naman kasi mga kapatid, makikita na natin na naandun na ang banal na Espiritu. Makikita natin na kumikilos na ang banal na Espiritu sa una pa lang. Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sa una pa lang, dito pa lang pinapakita. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, ang binasa doon ay Espiritu ng Diyos, hindi po banal na Espiritu. Balikan natin ng konti. Ano po? Ang sabi po dito, no? Yan po, nakalagay po Espiritu ng Diyos. Wala po tayong mababasa na banal na Espiritu. So, wag natin babaguhin yung nakasulat. Pagkat tayo ay magkakaroon ng maling pangunawa sa ating binabasa. Ituloy natin ang kanyang paliwanag. Babaw ng tubig. Sa una pa lang, dito pa lang pinapakita na yung kilos po ng Holy Spirit or yung Espiritu po ng ating Diyos. Sa creation pa lang, tulad po ni Jesus, sa creation pa lang po, naandun na po si Jesus. So yung tatlo pong ito, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, is makikita na po natin sa una pa lang. Ang Hebrew word para po sa... Ngayon mga kapatid, balikan natin yung kanyang ibinigay na talata, mga Gawa 5.3. Kasi ang kanyang pagkaunawa
Yung banal na espiritu, dahil nagsinungaling si Ananias sa banal na espiritu, ituturing na Diyos. Pero hindi niya natuklasan, si Ananias hindi lang po sa banal na espiritu nagsinungaling, pati kay Pedro at doon sa mga kasama ni Pedro. Mga tao din po yun. Nagsinungaling din po si Ananias. At hindi lang sa banal na espiritu, hindi lang sa tao, pati sa Diyos nagsinungaling. Yun ang dapat natin maunawaan doon sa talata. Tingnan natin, basahin natin. Baka tayo makakaunawa. Baka siya hindi nakakaunawa. Kaya babasahin din natin itong kanyang ibinigay na talata. Gawa 5:3 hanggang 4. Agad namang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. So, malinaw po. Nagsinungaling sa mga tao, nagsinungaling kay Pedro, nagsinungaling din lalong-lalo sa Diyos. Dito po sa verse 4. Pero ang kinukonsider nung mga ngaral, nagsinungaling lang sa banal na espiritu. Balikan natin yun para maintindihan natin. Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So ang tinutukoy po dito na Diyos or kung kanino siya nagsinungaling, si Ananias, ay doon sa banal na espiritu. So napansin po ninyo, no? Kung papansinin po ninyo, sinasabi niya, sa banal na espiritu nagsinungaling. Pero hindi niya ba naisip, nakausap ni Pedro si Ananias? Siyempre, kausap niya si Pedro. Kaya kung babasahin natin ang buong pangungusap, hindi lang po sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lang po sa banal na espiritu nagsinungaling si Ananias. Mali lang ang pagkaunawa nila. Kasi sinabi nila, mayapat may nabasang banal na espiritu, hindi ba isasama si Pedro? Na kusan ay pinagsinungalingan ni Ananias si Pedro. Kaya alam nga ni Pedro na nagsisinungaling si Ananias. Kaya sinabi niya yun. Kaya nga sinabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa banal na espiritu? Dahil nagpaninlang si Ananias. Balikan natin yung verse 3. Di ba't malinaw naman po? Tinatanong ni Pedro si Ananias, bakit ka nagpaninlang kay Satanas? Bakit naalaman ni Pedro? Mga kapatid, ito ang tanong ko sa inyo. Kaya ba niyong unawain itong binasa natin? Kaya po, naalaman ni Pedro, kasi nga po, ang banal na espiritu nagdidikta, nag-uudyok. Kaya sinabihan po ng banal na espiritu si Pedro na nagsisinungaling si Ananias. Kaya sinabi ni Pedro, nagsisinungaling ka sa banal na espiritu. Naudyukan po si Pedro na nagsisinungaling si Ananias. Malinaw po. Kaya si Ananias hindi lang nagsinungaling kay doon sa banal na espiritu, maging kay Pedro. Diba dito sa verse 4 naman, di ba si Pedro may mga kasamahan din yan? Ngayon, para maintindihan natin, basahin natin ang buo. Di ba? Ang sabi dito ni Pedro. Puntahan natin yung verse 4. Bakit mo pa nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Hindi mo rin pa isasama ang Diyos. Kinukonsider mo na agad na Diyos ang banal na espiritu. Siyempre, may persona yung banal na espiritu. Siyempre yung Diyos ay sumasaksi din yan sa ginagawa mong, halimbawa, nakagawa ng kasalanan si Ananias, di ba't alam din yun ng Diyos? Kaya nagsisinungaling si Ananias kay Pedro, sa banal na espiritu, doon sa mga tao na nasa paligid ni Pedro, pati po sa Diyos. Malinaw po ba? Basa tayo ng ibang salin para maintindihan ninyo, no? Sa ADB version. Sabi po dito, no? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Yung po yun, para maintindihan natin. Kasi po, bakit po mga tao? Kasi marami doong nakasaksi. Hindi lang po si Pedro. Tuloy natin sa verse 5.
At nang marinig ni Ananias, o Timo, narinig ni Ananias yung sinasabi ni Pedro, ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakakarinig nito. O di ba? Sino po yung nasa paligid ni na Pedro? O di ba? Yung pong mga naglibing kay Ananias, pati di ba, yung asawa ni Ananias, nagsinungaling din nga, di ba? Inilibing din yung asawa ni Ananias. Para maintindihan lang natin yung talatang ito, hindi lang kasi nakakaunawa yung mga nagpapaliwanag. Paliwanag ng paliwanag, nabasa yung Banal Espiritu sa verse 3, tinapos yung hanggang verse 4, hindi na sinama si Pedro at yung mga tao na nakasaksi na nagsinungaling si Ananias. Kaya po dito, hindi lang po nagsinungaling si Ananias sa Banal Espiritu, kay Pedro, sa mga tao, pati na rin sa Diyos. Yan ang unawa diyan sa 5 entry ng gawa. Naku po, mga kapatid, kayo ba maniniwala doon sa mga ganitong nangangaral? Tulad nitong mga ngaral na ito, no? Aywan ko po sa inyo kung itong mga ngaral na ito ay nakakaunawa o kayo ililigaw o ang kanyang unawa ay hindi pa ganong kalawak. Kasi binasa naman natin. Malinaw naman po, di ba? Kayo mga kapatid, kayo ang sumaksi, kayo magbasa, di ba? Na nagsisinungaling si Ananias sa Banal Espiritu kay Pedro do sa mga tao, pati na rin sa Diyos. Yun ang dapat malaman dito sa talatang ito. Aywan ko na po sa inyo kung ano po ang inyong pagkaintindi. Ang inintindi nila na sinungaling daw sa Banal Espiritu dahil yun daw ay Diyos. Bakit hindi ba isasama si Pedro? Ang mga tao, pati na rin ba yung Diyos? Di ba? So, ganyan po tayo umunawa sa banal na kasulatan. Ini-encourage ko po kayo na umunawa. Huwag basta kayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga nangangaral. Katulad dito, hindi ako maniniwala sa kanya kasi binasa ko naman. Nagsinungaling si Ananias kay Pedro sa Banal Espiritu, doon sa mga taong nasa paligid, maging sa Diyos. Di ba? Saksi din diyan ng Diyos. Kaya nga po, bakit ganun lang po? Kasi nga po, mayroon pong batas o inutos sa Banal Espiritu, di ba? Binigyan ito ng authority. Ang sinumang magsinungaling sa Banal Espiritu ay hindi mapapatawad. Basahin natin yun. Dagdag kaalaman po ito, no? Kasi nga po, ang Diyos ang papatawad. Bakit ang Banal Espiritu hindi? Alamin natin sa mga sulat po ni Mateo. Ito'y utos ng ating Panginoon Kristo. Tingnan natin, ano? Magkaroon lang tayo ng idea. Puntahan po natin itong basahin natin dito sa Mateo 12:32, at ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Dadapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Tandaan po ninyo, yan ang ginawa ni Ananias na kung saan dapat nating malaman na yung pagsisinungaling, kasi nagsasalita po dapat tayo ng katotohanan. Kasi sa panahon nila, wala pa yung kasulatan, di ba? Nasa udyok pa ho sila ng Banal Espiritu kung ano yung kanilang sasalitain, sasabihin, na uudyukan sila ng Banal na Espiritu. Kaya po, dahil wala silang kasulatan, di ba, kailangan nila ng patnubay ng Santong Espiritu. Kasi ang Santong Espiritu magsasalita ng katotohanan. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kasi sinabi yan ng Panginoon, di ba? Ngayon, balikan lang natin yung tungkulin ng Banal na Espiritu na ibinigay sa Kanya, na ipiniliwanag ng ating Panginoon Kristo sa mga apostol. Puntahan natin yung 16:13 ng Juan. Ano po? Sabi po dito, gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. O kaya dapat hindi nagsisinungaling ang mga apostol kasi may patnubay na sila ng Santong Espiritu. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yung kanyang aral at turo, hindi galing sa kanya, galing sa Diyos. Sa Diyos Ama at sa Anak. At sabi pa dito, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain. At kaniyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Di ba't napakalinaw naman? Na kung saan yung sinasabi ng Banal Espiritu galing sa Ama at sa Anak. Kaya huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan, huwag ka magsisinungaling. Kaya po, ganito yung authority na ibinigay sa Banal Espiritu. Ang sabi ni Jesus,
Balikan natin ito. Ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Tama po. Kasi Diyos nagpapatawad. Yung Ama nagpapatawad, yung Anak nagpapatawad. Bakit yung Banal na Espiritu? Dadapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Ngayon mga kapatid, mag-isip-isip po kayo. Kung ang Diyos nagpapatawad, yung Diyos Ama nagpapatawad, yung kanyang anak na ang Panginoon Kristo nagpapatawad, bakit po dito sa pagkakataong ito na sinabi ni Jesus, ang sino ba daw magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya? O mag-isip-isip po kayo. Kaya nga ma-realize ninyo, kung ang Diyos nagpapatawad, bakit pagdating sa Banal na Espiritu hindi nagpapatawad? Okay, mag-isip. Basta't ang Diyos, alam natin nagpapatawad. Kasi nga po, ang Espiritu Santo binigyan ng authority. Siya po nagbigay ng authority ang Panginoon Kristo. Kaya yan ang ibinigay sa mga mananampalataya para udyukan na magsalita ng katotohanan. Kaya pag nagsalita ka ng kasinungalingan, parusa ang aabutin mo. Kasi walang patawad dun eh. Kasi ang sinasabi naman po ng Banal na Espiritu, di ba? Kung babalikan natin yun, hindi siya magsasalita ng ganang sarili niya, di ba? Hindi po manggagaling yung aral at turo sa kanya. Basahin natin sa ibang salin nito para maintindihan po natin. Sabi po dito, pero pagdating ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. So yan ang trabaho ng Banal na Espiritu. Tutulungan ang bawat mananampalataya at ipaintindi yung mga bagay na espiritual ng katotohanan. Tapos, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. O, tingnan po ninyo. Samantalang yung Ama ang pinagmumula ng aral at turo. Maging doon sa anak na binigyan din po ng authority na ipangaral ang mabuting balita. At ang Banal na Espiritu, ang kanyang ituturo, hindi galing sa kanya. Ang sinasabi dito, kung iintindihin natin, manggagaling kay Kristo Jesus. Diba? Sabi po dito, sasabihin niya kung ano lang ang marinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Tuloy natin para maintindihan natin. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ibig sabihin pararangalan. Abay, ang kalwalatian kay Jesus. Kasi yung sasabihin po ng Banal na Espiritu, hindi manggagaling sa kanya, kundi kay Jesus. So, malinaw po. So, yung pagka-Diyos na kay Kristo. Ang pagka-Diyos nasa Ama. Napag-aralan na natin ito. Ang Banal na Espiritu, meron ba kayong mababasa na meron pagka-Diyos? O, di ba? Kaya po, doon sa mga nangangaral, aywan ko po, kung kayo ay padadaya sa kanila, inaasa inyo po yan. Kaya malinaw po, kung babalikan natin itong 5.3, at 4, nagsinungaling po si Ananias sa Banal na Espiritu kay Pedro sa mga tao at do sa Diyos. Ang inintindi nila ay yung ditong Espiritu Santo, Diyos daw. Kasi hindi na sinama si Pedro at yung mga tao. Pati yung Diyos hindi na sinama kasi ginawa nilang Espiritu, yun daw ang Diyos na pinagsinungalingan ni Ananias. Hindi po ganun. Inintindi na natin, inunawa natin, na kung saan inudyukan ng Banal na Espiritu si Pedro para sabihin kay Ananias na siya'y nagsisinungaling. O, di ba? Yun ang dapat nating malaman sa talatang yan. Kayo ba'y nakaunawa mga kapatid? O yung iba, hindi kayang tanggapin, magagalit na naman kay Brother Owen. Ay, wala na ako magagawa. Ibinasa ko naman po, hindi naman para kayo'y lituhin. Kung may unawa ka, meron kang common sense sa binabasa mo, tama naman po. Si Ananias ay nagsinungaling sa Banal na Espiritu, kay Apostol Pedro, sa kasamahan ni Pedro, kasi sila nakasaksi na nagsisinungaling si Ananias, maging sa sa Diyos. Di ba? Punta natin, yung 4, yan. Nagsinungaling ka hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Doon sa Ama.
Kasi po yung ama at anak ang hahatol sa mga taong hindi nakikinig sa udyok ng banal na espiritu. Okay na po ba yun? Sana natuwa kayo sa ganitong explanation, hindi ito panluloko at pandalaya. Yung iba, kuha pa ng kuha, hindi na nga tayo umalis dito. 'Di ba? In-explain ko na rin po ang trabaho ng banal na espiritu, o 16:13, o 'di ba? Tapos, binigyan pala ng authority ng ating Panginoon Kristo yung banal na espiritu, Mateo 12:32. Yan, binasa din natin. Kaya sinasabi po dito, kung iintindihin ninyo at palalawakin yung isip ninyo, no, balikan natin yung 31. Dito tayo mag-umpisa para mas malinaw. Ano? Sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad sa mga tao. Dadapwat ang kapusungang laban sa espiritu ay hindi ipapatawad. Sa ibang salin, para mas maintindihan natin. Sinasabi ko sa inyo na ang kasalanan pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Sa Diyos Ama, mapapatawad ang kasalanan mo. Kahit anong lapastangan, kayang patawarin. Pero sabi dito, ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Ayan, kaya mag-ingat po kayo sa inyong sasabihin, sasalitain. Tandaan po ninyo kung galing nga sa banal na espiritu ang inyong sinasabi, baka hindi pala. Tapos sasabihin nyo, galing sa banal na espiritu. Diyan kayo hindi mapapatawad. Kaya mag-ingat kayo sa inyong pagtuturo. Dapat alam niyo talaga ang aral at turo ni Kristo. Dapat doon manggaling. Bago sasabihin niyo, hindi pala aral ni Kristo yun. At sasabihin pa ninyo, galing sa banal na espiritu. Yun po ang paglapastangan sa banal na espiritu. Nagtuturo ka, sasabihin mo, galing sa banal na espiritu. Yan po ang paglapastangan na hindi mapapatawad. Tuloy pa natin sa 32. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao, sa anak naman. Kanina, dito, balikan natin yung 31. Sa Diyos, do sa Ama. Kahit ikay gumawa ng kasalanan at paglapastangan sa Diyos, mapapatawad pa yun. Pero pagdating sa banal na espiritu, hindi ka mapapatawad kasi nga, salita ka ng salita. Bago sasabihin mo, galing sa banal na espiritu, hindi pala. Yun ang hindi mapapatawad. Ngayon, sa 32 naman, ang sino man magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao, kay Kristo naman, no? Mapapatawad ka pa eh. Ngunit ang sino man magsalita ng masama laban sa banal na espiritu, o inulit-uli, pagdating sa banal na espiritu, ay hindi mapapatawad kailanman. Kaya ingat kayong mangangaral. Kaya kung sino kayo nagpapatawag na pastor, eh nag-iisa na kayong pastor, o sige, diyan kayo magkakaroon ng maling pangunawa sa kasulatan pag hindi nyo inuunawa. Bakit? O ito, 33. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. Kaya dapat ang bungang makikita sa atin, may pag-ibig, may pagmamahal, marunong sumunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kapag kayo'y tinuruan ng ibang mga ngaral na hindi raw sumunod sa utos ng Diyos, yun, naku po, lagot kayo pagdating ng paghuhukom. Kaya nga, ingat kayo sa mga nangangaral na hindi nakakaunawa ng kasulatan. So, isinama ko ito kasi nga po, ang topic natin, banal na espiritu, siya ba ay Diyos? Tandaan po, ang Diyos nagpapatawad. Yung anak nagpapatawad. Pagdating sa banal na espiritu, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, walang kapatawaran. O, di ba? So, wala pong Trinidad, walang Trinity na sinasabi kundi yung Ama. Kaya ang pagsampalataya, huwag mong dadagdagan. Kaya sabi ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat, 14:1, kung tayo sasampalataya, sama at sa anak lang. O, basahin natin ha. Huwag maglumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Di ba't mag-ama din yan? O meron bang kasunod diyan? Mag-ama lang yan. Eh kung dadagdagan mong Trinidad yan, ang pagsampalataya mo, eh di ligaw ka na. Eh di mali ang aral mo. Kasi ang aral ni Kristo, kasi sinulat ito ni Apostol Juan, pero salita ito ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Sabi ni Jesus, huwag magalumihanan ang inyong puso. Ano ba yung magalumihanan? Huwag ka maroon ng takot, pangamba, pag-aalinlangan. Ang importante, sampalatayanan mo yung Ama, yung sinasabi ng Ama, sa pamagitan ni Kristo.
Yun po ang tamang pananampalataya. Yung mga aral turo galing kay Kristo at sa kanyang Ama. At pagdating sa Banal na Espiritu at naudyukan ka, sasabihin mo, ay, udyok ng Banal na Espiritu, galing ito, pero hindi pala aral ni Kristo. Yun po ang kapalastanganan sa Banal na Espiritu. Nagsasalita ka ng mga bagay na hindi aral at turo ni Kristo. Hindi ka mapapatawad ngayon, magpakailanman. Nakita po ba ninyo? Kaya ingat po kayo sa inyong pangangaral. Ako, nagbabasa lang po. Hindi ako nagpapatawag na pastor. Bakit? Bakit ko aangkinin ang authority ng pagiging pastor ng ating Panginoon Kristo? Nasa kanya nga ibinigay ng Ama. Di ba? Kaya dapat tayo magkaroon ng unawa sa ating binabasa. Kaya mga kapatid, aral at turo mula sa anak at sa Ama. Yun ang ating pakikinggan. At ngayon, malinaw naman po, may banal na kasulatan na tayo. Kahit magkaroon ng iba't ibang salin yan. Basahin mo para maintindihan natin. Kasi nga po, kaya wag tayong paupo ko sa isa. Unawain mo rin, baka doon mayroong salin na malayo, di ba? Tapos may ibang salin na kusan ay napatungan, o di ba? Nabawasan. Kaya kailangan ng unawa. Ang unawa naman po, kung kikilalanin mo yung anak, kikilalanin mo ng Ama, di ba? Kaya nga pag sinampalatayanan mo itong Ama at anak, bibigyan ka ng patnubay ng Santong Espiritu. O, di ba? Wala naman tayong kakayanan na unawain ng mga bagay na espiritual. Maliban na lang, pagkalooban ka ng patnubay ng Santong Espiritu para maunawaan mo. Babasa ka, maintindihan mo kung ikaw ay may patnubay ng Santong Espiritu. Kasi nga, pumapatnubay. Sasabihin at sasalitain. So, ibig sabihin, binibigyan ka ng unawa doon sa iyong binabasa. Yan po ang pinapatnubayan ng Santong Espiritu kung ikaw ay marunong umunawa sa binabasa. Hindi ka maliling lang. Hindi ka padadaya. Kaya mga kapatid, salamat po. No? O, katulad dito, nasan dyan ang Trinidad na para sumampalataya ka sa isang Diyos. Kung yung Ama, sinasabi nating Diyos, yung anak, anak na Diyos, mababasa po natin yun. Pero Espiritu Santo, Diyos, wala pong ganun. God the Holy Spirit, wala pong ganung salita. Kahit maghanap kayo sa iba't ibang salin, wala kayong mababasa. Wala pong pagkagadhead, kundi ang Ama at ang anak lamang po. Okay? So yan, ang pananampalataya na tama. Para hindi tayo malito, pakinggan natin ang sinasabi ng anak. Di ba? Sinabi po yan sa sulat ni Mateo. Pakikinggan natin, sabi ng Ama, puntahan natin. Ano sabi ng Ama? 17:5, sinasabi ito ng Ama. Punta natin, para magkaroon tayo ng unawa. Sabi dito, ito ay pinaunawa sa mga apostol. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisita kong anak. Sabi ng Ama, ito ang sinisinta kong anak. Na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. O, sinong pakikinggan natin? Ang ating Panginoon Kristo. Siya ang ating pastor, siya ang ating mga aral na mapapakinggan ay naggagaling sa Kanya. Kaya yung sinasabi ng Espiritu, nanggaling din kay Jesus. O, di ba? 16:13, balikan natin. No? Kaya sinasabi dito, kundi ang Kanyang marinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ulitin ko para mas malinaw. Sapagkat ang sasabihin ng Banal na Espiritu ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang marinig. Di ba't nakikinig din ng Banal na Espiritu? Kaya dapat yung kanyang mga narinig, kanyang mga sasabihin, nanggaling sa Panginoon Kristo. Yun po ang dapat natin malaman. Kaya nga po, nakakatakot, sabihin mo, galing sa Banal na Espiritu, hindi pala aral ni Kristo yun. Yun po ang nakakatakot. Kaya nga, kayong makikinig, huwag basta makikinig. Basahin din ninyo kanilang ipinapangaral. Basahin ninyo. Kaya balikan natin itong 5.3. Ito ang conclusion na natin. Ako ay nagkukwento lang sa inyo kasi natutuwa ako sa inyo. Kasi pinagpipilitan ng iba na yung Banal na Espiritu ay Diyos daw, nagsinungaling. Pero dito nakita natin, nagsinungaling si Ananias kay Pedro, sa Banal na Espiritu, sa mga tao, lalong-lalo na saan?
sa Diyos. O, di ba? So, yan po. Pag sinabing lalong-lalo na sa Diyos. O, di ba? Nagsinungaling si Ananias sa Banal na Espiritu. Nagsinungaling si Ananias kay Pedro. Nagsinungaling si Ananias sa mga tao doon sa mga paligid kasama ni Pedro, di ba? At higit sa lahat, doon sa Diyos na makapangyarihan. Kaya dito, lalong-lalo na sa Diyos. Yun po yun. O, di ba? Kinukonsider nyo, isa agad sa Banal na Espiritu, Diyos na. Mali yung ganung unawa. Okay na po. So, sana, yung magagalit sa akin sa paliwanag na ito wala na akong magagawa. Ako, mahal ko kayo dahil ayoko mapahamak ang inyong kaluluwa. Kasi ito, hindi tayo magkakamali. Binaybay na natin. Tama naman, di ba? Ang pangungusap. Kahit nagbasa tayo ng iba't ibang salin. Kahit pa Englishin mo yan. Kahit anong lingwahe ang ilagay mo dyan. Ganon din ang lalabas. Nagsinungaling si Ananias kay Pedro sa Banal na Espiritu sa mga tao, lalong-lalo na sa Diyos. Okay na po ba yun? So, offer tayo lahat dyan. Ito, bahira ito talagang maunawaan ng mga taong saradong isip. Kaya kung hindi ito unawain ng mga tao at ganun pa rin ang pangunawa nila, edi bahala sila. Para ako, para sa akin, maliwanag ang aking pag-iisip, hindi ito malabo at ito'y lalo-lalo sa mga kapatid ko sa pananampalataya at naunawaan nyo ito. Ito ang inyong ipaunawa doon sa mga taong ang unawa ay yung Banal na Espiritu daw ay Diyos, hindi na ikinonsider yung mga kasamahan doon. So, salamat pong muli, mga kapatid. Magtiyaga kayo dito makinig at lahat ng mga napag-aralan natin, wala yung kasinungalingan, puro katotohanan. Kasi nga lang, namimix yung ating isip, may mga dating aral kayo, tapos pagsasamahin ninyo, talaga magtatalo yun. Pero mas maganda kung aral talaga ni Kristo ang inyong matanim sa inyong puso't isipan, ayos yun. Lalakad ka sa katuwiran ng Diyos. At ang patnubay na sa itong Espiritu, lagi mag-uudyok sa iyo na magsalita ng katotohanan. Walang kasinungalingan. Okay? So hanggang dito lang po mga kapatid. Ito po yung lingkod, Brother Owen, na naghahatid po ng mabubuting balita. Pagpalain po ang bawat sa inyo. At sana, panalangin ko ay lalo tayong lumago sa pananampalataya natin at makilala pa natin ang lubusan ng Ama at ang Anak sa tulong at patnubay ng Santong Espiritu na laging sumaasa atin at tayo ay samahan pa at ipaunawa yung mga malalalim pang mga aral ni Kristo. Kasi ito, yan mababaw pa yan kung tutuusin Kasi binasa natin. Hindi na tayo para kumuha ng iba't ibang mga paliwanag. Dito, paliwanag na paulit-ulit na nga lang tayo diyan. Paikot-ikot na nga lang para ipaintindi sa inyo. So, salamat pong muli. So, dito na lang po para hindi na po humaba yung ating talakayan. Kung naging malinaw ito sa inyo, mag-like ka, mag-comment ka, at hindi ka pa nakakapag-subscribe, thank you so much. Okay? Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos na buhay.